Okay. Isang hapon mga kamangkil ah. Bali nandito tayo sa isang project natin na kung saan konti na lang no, matatapos na to. So ito na yung pinakatrabaho namin dito, countertop. Na-set up ko na yung ano nito. Kitchen sink niya, kaso lang may leak na dun sa pinaka flexible niya no, sinilip ko. So, titingnan natin mamaya kung ano yung magiging remedyo natin ngayon. So itong cooktop natin tinanggal muna namin, you know. Kakaroon siya ng double sided tip. Tinanggal muna namin. Yan yung cooktop oh, para maayos yung pagkabatak. Gamit namin dito marine epoxy no. O hinaluan lang namin ng kulay white yung marine epoxy. Ayun yung pinakakulay niya oh. Bumagay naman siya no, sa kulay ng tiles para mas matibay. Tapos mamaya bibilugin to ng konti no, papasadahan ng liha para maging magandang tingnan. Bibilugin lang itong mga kantuhan niya. Yan, punta dun. So ako din yung nagtrabaho dito mga kamukil no? Dalawa yung kasama ko na nagtrabaho dito, pero lahat inulit ko pa no, mga kamukil. So yun yung sinasabi ko na pag mag-apply tayo, sabihin natin yung totoo. Kasi ibig sabihin nag-apply ka sa ganung trabaho, alam mo yung ganyang klaseng trabaho. O ngayon doble yung pasahod ko dito. Useless no, ako pa yung nag-ulit sa pagtrabaho kasi hindi maayos yung pagka gawa no? Especially dito sa pintuan, may problema ako dito sa pintuan, pero may solusyon naman ako dito mga kamukil. Papahuli ko lang itong gagalawin ha. Ito ang napapansin nyo, nakanusing yung kahoy, which is hindi ito dapat ganito ano? So hanapan natin yung solusyon. Ngayon si kliyente ayaw niya ng pamasilyahan na makikita yung masilya, so gagawin ko yung sa abot ng makakaya ko. Maliit lang naman mga kamukil, pero sadyang ayaw ni kliyente kasi pangit. Kahit ako mga kamukil, pangit kapag ganito. Dapat flashing lang. Yung kinukuhaan niya kasi ng obserba, ayaw, hindi siya nagtabas dito, hindi niya binaon to no? Kung plinashing niya to, dapat nagtabas siya dito no? So ang ginawa niya, lahat ng kapal nitong hinges natin dito niya binigay sa pintuan. So ngayon ang nangyayari, nagkanusing. So ngayon ang trabaho ko naman ito, pag-a-align ng steps ng hagdanan. So ito no, yung mahirap kapag wala kang diskarte nito. So ako mga kamukil, sanay na ako sa mga ganitong diskarte. Dito natin malalaman na ang wall natin tinitira is hindi pantay. Tulad ng ganito na align na natin, may mga kawang talaga sa ating wall ang nangyayari. Ngayon baka may mga ganitong senaryo, ano yung pwedeng gagawin kapag kaganyan? Masilyahan na lang ba? Kahit na masilyahan natin yan mga kamukil, magka-crack pa rin yan. Ang gusto kasi ni kliyente dito, may lalagay pa tayo dito na mapatibay, makabaon siya sa ano, sa wall. Pero ayaw naman ni kliyente patabasan yung wall no. So kung patabasan sana ni kliyente yung wall, malamang mawawala tong ganito, itong kawang na makikita natin. Ayan o, so, mawawala yan. Hindi po yan mangyayari kasi ipasok natin sa pinaka wall yung ating steps no. Walang makikitang ganito, hindi natin mapapansin na yung ating wall is hindi natin mapiperfect talaga itong walling, lalo na plastering pa lang no. So doon na ito makukuha kapag magbabatak na ng skim coat. So ngayon kahit nababatakan natin yan, magka-crack pa rin yan, makikita. Ano yung solution dyan? Yan nga lang, madadagdagan yung gastos mo, pero gaganda naman yung bahay mo. WPC lang katapat dyan mga kamukil. Magkakaroon na ng accent itong wall na to kung gustong matakpan yan. Kung ayaw mo namang gumamit ng WPC, gusto mo pintura, wala tayong magagawa. Magtabas tayo sa wall, pasok natin itong pintuan, steps no? Babaon natin to sa konkrito. Sa ganung paraan, hindi makikita yung kanyang kasing kawang. Kasi inalign ko na ito mga kamukil eh. Kapag hindi mo kasi ito i-align, mata-mata lang,
pwede natin walain yan. Pero malalaman yan pag lagay natin ng railings, dun yan magkakaresulta. So yung kinukunan ko ng align dito mga kamukil, ito, no? Kailangan ito yung masusunod sa pag-align papunta dito sa baba. Kaya napapansin nyo, may mga guhit ako. So kung ano yung lapad ng guhit dito, chinik ko muna itong mga steps. Kung nasa eskwala ba itong pagkakating, nasa eskwala naman, kumuha lang agad ako ng 2 inches dito. So bahala na si kliyente kung anong lapad ilalagay niya sa railings dito, 1 and 1 half ba o 2 inches. At least naging 2 inches ako kasi yun yung pinaka standard na mailalagay sa ating railings. Kung liliit pa siya dyan, pwede naman, no? Huwag lang siyang lalaki pa siya, nasa sa kanya na yan. Kung lalaki siya, pwede din, pero sisikip na tong hagdanan na to. So ngayon, nung na-align ko na siya, ang gagawin ko, kapag kaibabao naman natin to sa wall, makikita naman to dito, lalayo siya, no? Ito hindi to tutugma dito mga kamugil, so pangit siya tingnan. Ngayon madalas mangyayari, isang option, may nag-advise sa akin dito na lang ididikit yung ating pinaka railings. Ang mangyayari dyan mga kamugil, pangit din kasi dito din makakadikit yung ating pinaka poste ng ating railings, paakyat dun sa taas. So, mas lalo siyang pangit tingnan. Kailangan makapatong dito yung ating poste ng ating railings, no? Ito talaga yung tatamaan niya, kabaon siya dyan papunta dun sa taas, pababa din dito sa baba. So magiging tama ng ating pinaka runner sa ating mga stick sa ating railings dito. Yan, makapatong siya dito. Yun yung proper, no? So hindi na tayo pwedeng magtabas dyan sa wall kasi mangyayari, lalayo, mawawala tayo dyan sa align na yan, yan tubular na yan, no? O kasi pag gagawa ng hagdanan, marami tayong anggulo na dapat tingnan. So ito yung pinaka last ano nito, option, WPC, no? Kung ayaw pabatakan dyan, at least ginawa na natin yung tamang proseso sa pag-align, no? O kahit pa nakaw-nakawin natin to, lalabas at lalabas yung resulta dyan kapag maglalagay tayo ng railings, mas lalo siyang papangit. So yung pinakahuli kong ma-advise na lang dito kay kliyente, mamaya pag explain ko sa kanya, WPC na lang, no? Makapatong dito yung WPC sagad sa taas. So ang mangyayari kapag aakyat dyan, maganda yung kulay ng railings mo, nakahaspi din, kahit tubular lang yan, may WPC din dyan, sabayan pa ng bintana, dalawang bintana, napakagandang tingnan ito, no? So dito lang naman yung WPC. So iwan ko dyan sa taas, mamaya i-align ko pa yan mga kamukil, malalaman natin din. Sana lang dikit na dikit yung mga steps natin dyan. So ang mangyayari dyan, sisikapin kong madikit siya na hindi tayo magkakating sa wall. Kung kailangan ko magputol nitong steps ng konti para magiging pantay din siya, yung gilid niya papunta dito sa baba mula dun sa taas, gagawin natin yan. Thank you.